Hello guys, good morning mga kadibog, mga ka-car wash. Guys, dahil 3 araw na talagang naulan dito sa amin sa Tikaw Island, Masbate. So, wala tayong customer. So, dito pa rin po tayo. Mag-vlog tayo, mag-share tayo kung paano yung mga diskarte dito sa car wash. Kasi may mga nagtatanong kung paano daw yung mga, lalo na yung mga beginners na business ng car wash, doon sa mga may 5 piso bendo car wash na self-service. Nagtatanong sila kung paano daw i-repair ang car wash hose ng hindi ho bibili ng crimping, yung pang katulad nito. Ayan, yung nasira natin na hose na nabutas na, so pinutol na natin. Ito yung kadalasan mo mabibili. Mayroon ho siyang ano bang tawag nito sa dulo na fittings. Mayroon siyang fittings na connector dito sa dulo, 1/4. Tapos kung meron kayong crimping, ito yon. Meron siyang ferrule na tinatawag. Lalagay nyo sa dulo ng hose, tsaka mo lalagyan ng ferrule, tsaka i-press mo dun sa crimping. Okay? Ngayon, kung wala naman kayong crimping tool, so pwede ho kayong bumili ng fitting sa dulo ng hose na ito na. Hindi ko alam kung anong tawag nito, pero pwede nyo i-search ito sa online, Shopee. Okay. Ayan po. Ito yon. Ito yung fittings na madaling ilagay dun sa dulo, pero sa akin minsan ginagamit ko rin ito. Dito, ito, di ba, yung kadalasan na dala ng ating belt type na car wash, ito ho yung pinakang gate valve nya doon sa mga belt type natin na pump, sa car wash pump natin. Ito yung nakalagay na gate valve. So dito sa dulo, dito natin i-connect yung ating car wash hose papunta ng nozzle. Ngayon, minsan kadalasan ho nasisira yung dulo o nabubutas. Kung paano nyo i-repair yung iyong car wash hose, madali lang ho yan. Kasi hindi na ho natin may babalik sa dati yung original nating ipapakita ko sa inyo. Diba ho, katulad nito, bago. Yung binili kong hindi ko pa nagagamit na 10 meters na car wash hose, na ang brand nito ay Butterfly, gawa ng Taiwan. So kung bibili kayo 10 meters ready-made, may mga fittings na po ito sa bawat dulo. Dito sa kabila, female na 1/4. Dito natin install ang ating nozzle. Ay, baligtad pala. Ito pala yung female. Doon sa ating pump ng car wash na belt type, doon i-touch natin doon sa gate valve sa ating pump. Okay? Yung female. Itong male naman, itong male na fitting sa kabilang dulo, dito naman natin i-attach o i-install ang ating nozzle, spray nozzle. Ito yon. Yan. Okay? Yan ang ready-made. Ngayon, pag meron na kayong ganito at matagal na rin yung ginagamit, sabihin natin 1 taon yung nagagamit, tsaka nasira, doon nagkakaproblema kung paano natin ibabalik ito. Kasi ito, ready-made, gawa ng kumpanya ito, may fittings na naka-crimp. Okay? So kung wala tayong crimper, kung bibili ka o kung ayaw mo naman bumili, pwede mo pa rin i-repair siya. Putulin nyo kung sira na ito, putulin nyo yung hose, kung saan ho nagkaroon ng butas, putulin nyo doon, and then bili kayo ng fitting sa dulo. Ito, kasya ho ito sa 1/4. Okay? Kasya ho siya sa 1/4 na gate valve. Okay? Pero kadalasan kapag ka naka-attach ito doon sa original na binili natin, na original na setup ng car wash natin, nakabaligtad ito. So nakaganyan yan.
So kung ito yung naka-attach doon o naka-install doon sa ating pump ng car wash belt type, ngayon pag ito ang ginamit mo doon sa dulo ng hose mo, eh hindi ho siya compatible. So hindi ho siya magkasya, kahit anong ikot mo niyan, masisira na lamang yung thread, hindi mo siya mai-install. Ngayon ang gawin mo doon sa yung pump, sa car wash pump mo, sa belt type, tanggalin nyo po yung gate valve, baliktarin nyo po kasi magkaiba ho yung thread nila. Okay, original po ang naka-install nito yung 1/4 doon sa pump. Ngayon tanggalin nyo, baliktarin nyo yung kabila nyo yung dugtong, para yung kabila 1/4 kasyang-kasya po itong bibilihin yung fittings. Okay, yan. Ngayon para naman ma-repair nyo yung hose, kung nasira yung car wash hose nyo, putulin nyo, ganito na mangyayari, di ba? So unang-unang mong i-attach, kasi merong tong female na lock. Okay, yung dulo ng ating fittings ay male, mayroon siyang lock na female. So unang-unang mong ikakabit dito, ilalagay ay yung lock sa dulo ng hose. Lagay mo yung yan, masikip lang ito pero pagtiyagaan nyo na po kasi depende ho sa binili nyong hose kung 8.00 ang size o kaya 8.5 ang millimeter ng size ng yung hose. Pero pwede ho yan, kasya po yan. Mas maganda nga yung masikip. Okay? Okay? Ngayon pag nakatouch na ito na lock, pwede nyo na itong ilagay na pinaka-fittings nyo. Yan. Saglit. So ayan, andyan yung dulo ng hose sa ilalim, huwag masyadong mahaba, tsaka mo ilagay yung fittings mo, tsaka mo higpitan, kasi pag hinigpitan mo ito, may ipit yung hose dulo, yung dulo ng pinakang hose nya, medyo mahirap lang siyang i-install, pero pag naikabit mo na siya, okay siya. Okay, ganyan na po siya. Saka mo idudugtong doon sa gate valve mo doon sa pump ng car wash mo. Okay, ngayon naman kapag wala kayo ng ganitong fittings, hindi kayo nakabili, pwede naman manual yung ilagay yung halimbawa ganito, yung fittings na sira na, wala na siyang pirol dito nakalagay kasi tinanggal nyo lang nga dahil nasira. Ngayon, para may connect mo yung hose dito, para mo ilagay mo rito, diba ganyan na? So kung wala kang gamit na panghigpit dito na ilalagay dito sa hose, yung pressure malakas, so tatalsik po itong ating maglilik o kaya tatalsik itong ating fittings. Okay? Ngayon, mayroong paraan dito. Ang naisip ko kasi doon, 'di ba, sa doon sa mga dati po kasi ako nangingisda. So naisip ko kung bakit pag namimingwit, 'di ba? Yung kung paano yung style doon sa pagtali doon sa sima, yung pin na ginagamit doon sa pamingwit, 'di ba? Yung sima, kung tawagin sa amin sa Bisaya ay taga. Sima naman sa Tagalog, sima. Okay, yung pin. Nalagyan ng pain. Okay. Ngayon, yung style ng pagtali noon, ganun ang gawin mo rito, ang style dito. So, pwede kang gumamit ng tansi, nylon, ika nga, tansi na ang size number 60 o kaya number 70 para medyo mas malaki, mas matibay. Okay? So, ganito po yon. Kukuha tayo ng tansi. Oh, ito po yun, may tansi. Ngayon, ang gagawin nyo po, tatansahin nyo lang po yung dulo na ipapasok nyo sa hose. Kailangan, huwag susubra rito yung tali nyo rito. Kailangan, sakto dito sa yung base na pagtatalian. Okay? So, pasok natin dyan sa hose. Tapos itong tansi, tiklopin natin siguro mga isang dangkal, tiklopin natin, tapos ilagay natin dito sa hose. Ayan, ganyan ang itsura niya. Ayan. Okay,
Tapos iikot natin to hanggang mapuno yung hanggang dito sa pinakang dulo ng fittings. Siguro mga ilang ikot ito. So ikot mo. Mas mabuti kung yung dulo nito ikabit mo dun sa mas matibay na para paghatak mo mas matibay ang kanyang ikot. Pero ito dahil sa wala tayong demo lang naman ito. So ikot mo lang po. Ikot nyo hanggang sa mapuno. Yan, ikot, ikot, ikot. So pag nandito na sa dulo, yan, putulin nyo na po yung tansi dito. Okay? And then, isuot nyo po yung dulo, yung kabila, yung pinag-iikot nyo kanina, yung dulo, isuot nyo rito. Yan. Tapos hatakin nyo. Oh, yan. Tapos itong kabila, ito yung ipermis mo. Para pag hinugot mo ito, maglalak po siya. Okay? Ganito yon. So, para mas matibay, gamit kayo ng pliers dito. Tapos, higitin nyo. Okay? Ngayon, ito, try lang natin. Demo lang naman. Sa akin, kinakagat ko na. Ito. Ngayon, tapos, hilahin nyo. O, yan na. Yan. Ganyan po. Depende sa higpit nyo ng paghila sa... Huwag nyo lang masyadong sobrahan ng hila kasi mapuputol naman po yung tansi natin. Okay? So, ganun lang po. Highly recommended ko yung ganitong style kasi hindi ho naman siya madaling masira. Hindi ho napuputol yung tansi. Ang nasurrender po rito ay ang hose. Depende sa gamit, depende sa pressure ng tubig. Okay? Nabubutas dito. Pag nabutas dito, putulin naman natin, adjust natin, tsaka naman natin talian. Okay? Mas maganda ito compared doon sa pag ang ginagamit yung pangtali dito ay yung bakal, yung tying wire. Mas maganda po ito kasi sa tying wire, pag nasubrahan mo ng ikot ng higpit, nagkakaroon ng liig itong hose, doon nagsisimulang mapunit, doon naglilik yung tubig. Okay, ito maganda kasi hindi ho siya makaka-expand yung hose. Depende po doon sa binibigyan na pressure ng car wash. Kahit malakas siya, hindi ito mag-i-expand kasi marami ho siyang ikot. Maraming ikot ang ating tansi. Okay? Yun po ang diskarte kung paano tayo mag-repair ng car wash hose. Okay? Kung wala kayong gano'n na fittings. Okay guys, doon sa mga nagtatanong, ganito lang po. Yan, kung paano kayo magtali doon sa sima ng pamingwit. Ganito po ang style. Ganyan lang po. Okay? So, yan mga nakikita nyo yan sa hose reel ko. Ang dulo nyan, kadalasan, pag makikita nyo, hindi na ganito. Kasi kung halimbawa ilang buwan na, tapos hindi maiwasan na sira, tansi na po ang ating pang repair. Ito na po yung ginagamit natin, tansi. Okay? Number 60 o number 70, 60 okay na. Number 70 much better po pag gagamitin kasi medyo mas malaki, mas matibay. Okay? Guys, sana nakatulong po ako sa inyo. Sana nakabigay ako sa inyo ng diskarte kung paano mag-repair ng car wash hose natin. Sana kung sa palagay niyo nakatulong ako, huwag niyo kong kalimutan mag-subscribe, follow, at saka mag-likes sa aking YouTube channel. Okay? Para sa mga susunod natin, pakipindot na rin po. Guys, nga pala, pakipindot na rin po ng notification bell para every time na may bago tayong upload na video ay ma-notify po tayo. Okay? Lalong-lalong po ang ating niche ay tungkol sa car wash business. Okay? Maraming salamat po sa mga katanungan. Mag-comment lang po. Maraming salamat. Bye-bye mga kabibok.